Kamusta ka? At salamat sa pagbabahagi mo ng mga materialis na to. Welcome. Ang topic natin ngayon, napaka-importante pero parang hindi natin madalas na pag-uusapan ng ganito kalalim. Totoo. Pag-multiply ng mga leader. So, ang mission natin ngayon, simple lang pero parang ang hirap. Ano yun? Sisili natin kung bakit kahit yung pinakamagagaling na team parang tumatama sa isang invisible wall. Alam mo yon? Oo. Yung parang ang daming talent pero walang sumusunod. Walang bagong leader na umangat. Eksakto. At ang sagot na binibigay ng mga source mo, nakakagulat. 'Di ba? Sabi rito, ang problema, bihirang nasa kakulangan ng talento. Madalas, yung hadlang, wala sa labas. Nasa loob. Nasa loob mismo natin bilang leader. O minsan, nakatago sa mismong sistema na binuo natin. Okay, so let's unpack this. Alam mo, ang unang-unang tumatak sa akin sa mga material na to ay yung pag-frame nito. Paano? Hindi ito isang management strategy lang. Ang tawag dito, isang espiritual na digmaan. Wow, malalim yon. Malalim. Kasi ang ibig sabihin niyan, hindi to simpleng checklist, 'di ba? Ito yung arena kung saan hindi lang yung tinuturuan mo ang nahuhubog. Pati ikaw. Ikaw mismo, bilang mentor, hinuhubog din. Dito lumalabas lahat ng baggage. Yung mga takot, yung pride, Yung mga insecurities. oo, yung mga hindi mo alam na bit-bit mo pala. So, hindi lang ito tungkol sa pag-transfer ng skills? Exactly. What's fascinating here is, hindi ito tungkol sa pagmaster ng isang technique, kundi sa pagharap sa sarili mong puso. At doon nagsisimula yung totoong laban. Kung laban sa puso yung pag-uusapan, malinaw sa mga sources kung sino yung tatlong malalaking kalaban. Takot, pride, at insecurity. Unahin natin yung takot. May binanggit kasing konsepto rito na tumatak talaga sa akin. Yung Saul syndrome. Oo, hango daw kay King Saul na, di ba, imbes na magdiwang sa tagumpay ni David, natakot pa siya at nainggit. So paano natin yan nakikita sa mga leader ngayon? Magandang tanong yan. Kasi hinihimay ng mga materyales yung takot na yan sa 4 na anyo. Okay. Una, at siguro pinaka-common, ay yung takot na mapalitan. Paano kung mas magaling siya sa akin? Yung ganon. Mismo, paano kung sa huli, ako yung magmukhang hindi na kailangan? Ito yung leader na ayaw mag-share ng contacts ng kaalaman. Ng spotlight. Oo, ng spotlight, kasi feeling niya na babawasan ang value niya. Parang scarcity mindset. Na parang iisa lang yung pwedeng sumikat. Okay, gets ko yun. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, medyo kabaliktaran. Yung takot sa sariling kakulangan. Yung sino ba ako para mag-mentor? Yun. Baka hindi ako sapat, baka kulang pang alam ko. Ito yung imposter syndrome na umaatake. Grabe. At dahil dyan, maraming potential mentors ang hindi na lang kumikilos. Mananahimik na lang sila. Naku, I think maraming makaka-relate dyan. Yung pakiramdam na hindi pa ako ready. Pero may dalawa pa. Oo. Pangatlo, takot na mawalan ng kontrol. The classic micromanager. Ito yon. Yung linyang, paano kung hindi nila gawin sa paraan ko? Paano kung magkamali sila? So, imbes na mag-empower, nagko-control siya. Binabantayan bawat galaw na sa huli sinasakal niya yung creativity at paglago ng tao. At yung pang-apat, konektado dyan, di ba? Takot sa pagkabigo ng iba. Konektado pero may ibang anggulo. Hindi lang to tungkol sa kontrol. Tungkol ito sa legacy. Paano kung pumalpak sila at masira ang reputasyon ko? Tumpak o yung pinaghirapan ko, may protective element, kumbaga. Pero sa ilalim niyan, ang totoo, pinoprotektahan niya yung sarili niyang ego. Wow! In fact, kung iisipin mo, lahat ng 4 na takat na yan, Bumabalik sa isang ugat. oo, sa pride. So, parang yung takot ay sintomas lang, tapos yung pride ang sakit mismo. Make sense? Kasi yung pride ang bumubulong ng, ako ang bida rito, akin ito. Diyan pumapasok yung napakagandang distinction sa source material, yung sa pagitan ng possession at stewardship. Okay, explain mo yan. Pag tinitingnan mo yung posisyon mo bilang possession, pag-aari mo, poprotektahan mo yan. Siyempre.
Pero kung tinitingnan mo siya bilang stewardship na ipinagkatiwala lang sa'yo para palaguin at balang araw ipasa, Nag-iiba yung goal. nag-iba lahat. Ang layunin mo na hanapin yung susunod na hawak nito. At doon pumapasok yung quote ni John the Baptist na binanggit, "He must increase, I must decrease." Hindi lang yang statement of humility, no? It's a strategic leadership principle. It is. Inaamin mo na mas malaki yung misyon kesa sa'yo. At kapag hindi mo yan naintindihan, pon indodu. Doon papasok yung pangatlong kalaban, insecurity. Mismo. Ang insecurity ang anino ng pride. Ito yung nag-uudyok sa'yo na gawin yung ginawa ni Cain kay Abel. Na imbes na matuwa sa success ng iba, Nakakaramdam ka ng banta. ikinumpara yan ng source kay John the Baptist na noong nakita niyang sumisikat na si Jesus, ang sabi niya, "My joy is now complete." Grabe. Imagine that. Di ba? Ang success ng mentee niya, ang katuparan ng joy niya. Yun ang ultimate antidote sa insecurity. Wow. Cain versus John the Baptist, ang bigat ng contrast. So what this all means for us ay ang pagmumultiply pala ng leader ay nagsisimula sa isang malalim na internal work. Oo, kailangan mong harapin yung takot, isuko yung pride, at labanan ang insecurity. It's an act of surrender. Pagsuko ng ego, ng kontrol, at yung takot na balang araw baka hindi ka na kailangan. At insiguro yung pinakamahirap pero pinaka-liberating na part. Yun na yun. Okay, so let's say nagawa na yan ng isang leader. Okay na siya. Hinarap na niya sarili niya, may accountability partner, in the clear na ba siya? Kasi parang may nabasa ako na minsan, kahit okay ka na, yung sistema mismo yung kalaban. Mahusay na transition yan. Dahil totoo hindi laging purely internal ang problema. Minsan, willing na yung leader pero ang mismong istruktura ng organisasyon niya ang pumipigil. This raises an important question. Na ano? Paano kung ang architecture ng success mo ang siya mismong nagiging kisame para sa iba? Anong itsura niyan sa totoong buhay? Yung classic example na binigay sa sources, yung kwento ni Moses at ni Jethro. Sa Exodus. Oo, imaginein mo yung eksena. Si Moses nag-iisang hukom para sa milyon-milyong tao. Grabe yung pila niyan. Mula umaga hanggang gabi, nakaupo lang siya. Pagod si Moses, pagod yung mga tao maghintay. Nakita to ni Jethro at sabi niya, "Hindi maganda ang ginagawa mo." Parang sinabi niya, "Your system is broken." Exactly. Ang payo ni Jethro, decentralize. Mamahagi ka ng responsibilidad. Mag-delegate. Magtalaga ka ng mga leader sa iba't ibang level. Yung major issues na lang ang dalin sa'yo. So, ang aral dyan ay malinaw. Sobrang linaw. Ang sobrang sentralisasyon, kahit galing sa mabuting intensyon, lumilikha ng bottlenecks. At pinapagod dito yung main leader. At higit sa lahat, hindi nabibigyan ng pagkakataon yung iba na mag-step up at mahasa. Grabe yung example na yan. At nangyayari yan ng mga ngayon yung lahat dapat dumaan sa aking culture. Totoo. Pero hindi lang struktura ang hadlang, di ba? Kasi binabanggit din sa sources na kahit perfect yung structure, kung yung mga tao sa loob hindi nagkakaintindihan, Sa gulo. may bottleneck pa rin. Diyan pumapasok yung generational at cultural barriers. Oo. Bigay ka nga ng example. Sige, isipin mo, isang boomer na leader. Ang definition niya ng commitment, yung pagstay late sa office, yung pagsunod sa hierarchy. Okay? Tapos ang mentee niya, isang Gen Z. Ang hanap naman, flexibility, mabilis na feedback, at purpose. Nako, magkaiba ng mundo. Di ba? Ang iisipin ng boomer, tamad tong Gen Z na to. Ang iisipin naman ng Gen Z, controlling tong boomer na to. So paano mo susolusyonan yon? Dito may isang napakagandang vinya sa source material. Ang solusyon daw ay Ano? i-adapt ang komunikasyon ng hindi binabago ang conviction. Okay. Hindi mo kailangang baguhin yung core values mo. Pero kailangan mong matutunang magsalita sa wika nila, sa wika ng bawat henerasyon. Para sa Gen Z, baka kailangan mo ng mas madalas na check-ins. Via chat, ganyan. Oo, para sa boomer, baka mas formal na report. The method changes but the mission remains. Kailangan maging multilingual ka, generationally speaking. I like that. Generationally multilingual.
At may isa pang external barrier na medyo tricky, yung politika sa office. Ah, yes? Pag naririnig natin yan, negative agad, di ba? Pero sabi sa sources, hindi naman daw laging masama. Hindi nga. Kasi ang politika, sa pinakasimpleng anyo, ay paggamit lang ng impluensya para may mangyari. Natural yun. Natural yan. Nagiging masama lang kapag may hidden agenda, may power struggles. So yung tanong, hindi paano iiwasan, kundi paano ito i-navigate ng may karunungan. At ano yung compass para dyan? Paano mo malalaman kung tama yung ginagawa mo? Ang moral compass, ayon sa binasa natin, ay yung konsepto ng servant leadership. Ah, Yung tanong, ginagamit mo ba yung impluensya mo para iangat ang sarili mo o para i-empower ang iba at isulong ang misyon? kapag malinaw yun, yun na yun. Oo, magagamit mo ang impluensya para buksan ng mga pinto para sa iba, hindi para isara. Okay, grabe. Ang dami na nating na-unpack. May internal demons, Takot at pride. may external obstacles tulad ng sirang sistema, generational gaps. Office politics? Nakaka-overwhelm. Kung ikaw yung leader na nakikinig ngayon, baka ang tanong mo, saan ako magsisimula? Magandang tanong. May binigay bang parang first step o practical tool yung mga sources? Meron. At dito na tayo papasok sa pinaka-actionable na part. May konsepto ritong tinatawag na Leadership Barrier Mitigation Plan. Ang haba. BMP. BMP. Huwag kang matakot sa pangalan. Simple lang to. Okay, ano to? Isa itong structured na paraan para isipin mo ng maaga yung mga posibleng hadlang SPITTH? at gumawa ng plano bago pa sila maging krisis. Parang pre-mortem. Parang ganun. At may 3 hakbang lang. Una, contextual analysis. So, i-assess mo muna yung sitwasyon? Oo, iisipin mo yung 3 domain. Internal, anong takot o pride ko ang pwedeng humadlang? Relational, anong posibleng conflict sa pagitan namin? At systemic, anong proseso sa amin ang hadlang sa paglago niya? Ilista mo lang lahat. Okay, identification phase muna. Anong kasunod? Pangalawa, diagnostic questions para mas lumalim. Tanungin mo sarili mo. Halimbawa, bakit ako nag-aalangan na ibigay tong project sa kanya? Takot ba ako man na baka mas magaling siya sa akin? Brutal honesty. Kailangan. O sa systemic, ang promotion system ba natin pabor sa seniority kesa competence? At pagkatapos ng honest self-assessment na yan, ano yung pangatlong hakbang? Eto na, yung pinaka-importante, mitigation strategy. Gagawa ka na ng plano. Para sa bawat hadlang na nakita mo, gawa ka ng isang konkretong hakbang. Halimbawa, kung pride yung hadlang mo, Anong strategy mo? pwedeng sa next meeting, sisiguraduhin kong i-publicly praise ko siya. O kung systemic like kulang sa training, ang strategy mo, i-enroll ko siya sa isang course next quarter. Nagiging intentional ka. Hindi ka na lang nagre-react. Mismo. Ganda niyan. Mula sa pagiging biktima, nagiging arkitekto ka ng solusyon. Pero yung BMP, for planning yan. Paano naman yung actual execution? Lalo na yung... Mga mahihirap na usapan. Oo, yung mga coaching conversations na iniiwasan natin. May guide din ba para doon? Meron. At ito yung pangalawang napaka-practical na tool. Isang 4-part framework para sa coaching conversations. Okay, ano yung 4? Una, preparation. Bago ka pa pumasok sa kwarto, ihanda mo sarili mo. Ipanalangin mo, alamin mo ano yung isang goal ng usapan at i-check mo motibo mo. So yung trabaho, nagsisimula pa lang sa'yo. Laging nagsisimula sa leader. Pangalawa, engagement. Pag upo nyo, wag mo siyang tirahin agad. Simulan sa affirmation. Oo, appreciate ko yung effort mo. Tapos, sabihin mo yung concern mo ng direkta pero walang panghuhusga. Imbes na ang tamad mo, Sabihin mo, napansin ko na sa huling 3 deadlines, nahuhuli ang submission mo. Tulungan mo akong intindihin kung anong nangyayari. observation, hindi accusation, malaki yung difference. Malaki. Pangatlo, exploration. Dito ka na makikinig. Alamin mo yung ugat. Magtanong ka, may mga hadlang ba na hindi ko nakikita? Paano kita matutulungan? Okay, makinig. Tapos yung pang-4. Siyempre, action and follow-up. Hindi pwedeng hanggang usap lang. Magkasundo kayo sa isang malinaw na next step at mag-schedule ng follow-up. So, what this all means is,
Ang pag-multiply ng leader ay hindi pala magic. Hindi siya aksidente. It's a discipline. Isang intentional na proseso na kailangan pareho ng paghahanda sa puso at Praktikal na mga kasanayan. eksakto, kailangan ng pareho. Hindi pwedeng puso lang pero wala kang skills. At lalong hindi pwedeng skills lang pero bulok naman ang puso mo. Kailangan holistic. It's a holistic endeavor. Grabe. So, mula sa pagharap sa Saul Syndrome hanggang sa pag-navigate sa mga sistema at sa paggamit ng mga tool tulad ng BMP, nakita natin na itong pag-multiply ng mga leader ay isang malalim at komprehensibong paglalakbay. At babalik tayo sa pinakasentro ng ideya na binanggit natin sa simula. Sabi sa source, ang pag-multiply ng leader ay gawaing nagpapabago, hindi lang sa tinuturuan mo. Kundi sa'yo. Sa'yo mismo. Ituro yung punto kung saan ang calling mo bilang leader ay nakikipagbuno sa karakter mo. Wow. Sa bawat pagkakataon na nag-empower ka, nababawasan yung kontrol mo pero nadadagdagan yung Christ-likeness mo. Yung kakayahang magtiwala at magdiwang sa tagumpay ng iba. Sa huli, ang pinakadakilang hadlang. Bihira ang sistema. Kadalasan, ito ay ang puso ng leader. Bilang pambuling pag-iisipan para sa'yo, iiwan namin ang tanong na ito na hango sa mga materyales. Sinasabi rito na ang pinakadakilang tagumpay mo bilang leader ay maaaring hindi yung mga nagawa mo, kundi kung sino ang inihanda mo para magpatuloy kapag wala ka na. Ang bigat niyan. So, ang tanong ay, sino sa paligid mo ngayon ang handa ng lumago pero may isang hindi nakikitang hadlang, internal man o external, na pumipigil sa kanila? At anong mga bagong pinto ang maaaring magbukas para sa inyo kung mayroon ka na ngayong kakayahan at tapang na alisin ang mga hadlang na yun?